Palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Araw po ngayon ng Friday at ngayon ay February 20, 2026 at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob po ng isang oras, ihatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po, si Susan Valdez Siadaw. Solo flight po muna tayo. Kantabay po natin si Kaaron Edwin Inong. Oras agad ha. Oras nga natin ay alas 5:05 at narito ang ating mga headlines sa ating balitang pambansa. Ika-4 na BP Duterte impeachment suwak sa Speaker's Office. Todo balita. Rolando Marculeta may palusot daw sa campaign donation. Todo balita. BBM bibisita sa dating karibal Lenny versus Sara namumuro sa 2028.
Todo Balita. BBM ibibida anti-political dynasty sa SONA. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, 53 pares na magsing irog. Sabay-sabay na nag-aido sa libreng kasal sa Alaminos. Todo Balita. TFD na mahagi ng todo ID sa mga truck drivers sa Bayangbang. Todo Balita. LG Mangaldan nag-allocate ng 12.3 million para sa 2026 Education Fund. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nais umano ng liderato ng Kamara de Representantes na maisama ang anti-political dynasty law sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Ito sinabi ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa isang panayam noong Huwebes kung saan ang nagsagawa ng public consultation kaugnay o nagsagawa sila ng public consultation kaugnay ng panukala. Ayon kay Adjong, ang anti-political dynasty law ay numero 1 prioridad sa mga Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measure. Sa Biyernes magsasagawa o ngayong araw magsasagawa naman ng public consultation ang House Suffrage Committee sa Cagayan de Oro. Patuloy pang binubusisi ng Malacanang ang accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na isinumiti kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, medyo makapal ang report na isinumiti ni ICI Chairman Andres Reyes sa Pangulo at wala pang indikasyon kung magtutuloy-tuloy ang trabaho ng ICC. Nabasa na niya ng Presidente ang accomplishment report na naglalaman ng mga nagawa ng ICI at mga rekomendasyon sa inimbestigahang flood control projects na balot ng katiwalian. Naaral pa po hanggang ngayon, medyo makapal ang report na ibinigay sa Pangulo ani Castro. Hindi naman masagot ni Castro ang tanong kung magtatalaga pa ba ang Presidente ng kapalit ng dalawang nagbitiw na commissioners. Samantala, ipinadala na sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Office of the Speaker ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nitong Huwebes. Ang naturang reklamo inihain na Atty. Nathaniel Cabrera alas 6:34 ng gabi noong Miyerkules. Inendorso ito ni Manila Representative Bienvenido Abante at La Union Representative Paulo Ortega V. Ang unang dalawang impeachment complaints ay pinadala sa Speaker's Office noong Pebrero 5, samantalang ikatlo ay pinadala noong Pebrero 10. Ang Office of the Speaker ay meron hanggang Marso 2 upang isama sa order of business ng plenaryo ang mga impeachment complaint. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta na wala siyang ginawang paglabag sa batas nang hindi diniklara ang nakuhang campaign donation noong 2025. Sa isinumiti nitong counter affidavit sa Commission on Elections, ipinaliwanag ng Senador na natanggap niya donasyon bago pa siya diniklarang kandidato noong 2025 senatorial elections. Alinsunod niya sa Supreme Court jurisprudence tungkol sa Pinera versus Comelec. Ang aspirante may tuturing naman na kandidato sa unang araw ng campaign period. Noong November 2025, nag-issue ang Comelec ng show cause order kung saan pinagpapaliwanag si Marcoleta kung bakit hindi niya siniwalat ang mga campaign donations sa isinuming Statement of Contributions and Expenditure. Nabutasan si Marcoleta dahil 112 million ang ginastos nito sa halalan at walang nilistang campaign contributions sa SOSE. Hindi ito nagtutugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and net worth na 51.9 million lamang. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, natapos na ng Political Finance and Affairs Department ang investigasyon sa SOSE ni Marcoleta at malapit na maglabas ng desisyon kung may nilabag ang senador. Yes, for resolution opisina ng PFAD sa ad ni Garcia.
Dismayado si human rights lawyer Barry Gutierrez sa naging posisyon ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV na dapat umanong litisin sa Pilipinas ang mga kaso na extrajudicial killings o EJ case noong Duterte administration. Ayon kay Gutierrez, posibleng nagpapakalas umano si Aquino sa kampo o nagpapalakas umano si Aquino sa kampo ng mga Duterte para siya ang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kung ang intensyon niya ay ligawan para magpalambot ng puso ng mga supporter ng mga Duterte, malabo yan dahil kung presidente ang kanyang hinahabol, nag-declare na si BP Sara weekend na Gutierrez sa programang Politico Nightly sa Bilyonaryo News Channel. Alangan namang iboto siya over BP Sara, di ba? Katwiran pa nito. Nilinaw naman ni Gutierrez na espekulasyon lamang niya ito at wala siyang idea kung nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa posibilidad ng tambalang Sara Bam. Hindi ko alam, hindi ko naman kausap si Senator Bam Aquino, mas lalo namang hindi ko kausap si BP Sara Duterte, ani Gutierrez. Kinumpirma ng Malacanang nitong Huwebes na itatalaga bilang bagong hepe ng National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag, nakasalukuyang Secretary General ng PDP Laban at naging Cabinet Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Papalitan ni Matibag si Attorney Angelito Magno na noong October 2025 lamang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang acting chief ng NBI. Nang tanungin sa press briefing ko at isang Duterte supporter ay luluklok sa NBI, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na prerogative ito ni Pangulong Marcos. Unang-una, prerogative ito ng Pangulo at masasabi natin bakit niyaya-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po siya si Attorney Melvin Matibag na maaaring pagtiwalaan at maaaring magtrabaho sa gobyerno, paliwanag pa ni Castro. Si Matibag ang nagsilbing acting cabinet secretary ng Duterte administration at naupo rin sa National Transmission Corporation, Manila International Airport Authority at Laguna Lake Development Authority. Samantala, itinuring naman ni Castro na fake news ang balitang papalitan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kinumpirma ng Interior Secretary Juanito Victor John Vicrimulya ang pagtatangka na may smuggler na suhulan siya ng 250 million sa pamamagitan ng profit splitting scheme kapalit na hindi paggalaw sa mga illegal na operasyon ng mga ito. Sa isang interview noong Miyerkules, kinuwento ni Rimulya na ilang individual na sangkot sa smuggling ang nagtangka na suhulan siya kahit tinablan niya ang 1 bilyong alok mula sa mga sangkot sa flood control scandal. Base sa alok na may smuggler, maghahati-hati umano sila sa kikitain sa natitirang inventory pero agad itong tinagyahan ng DILG chief. Anya, hindi mismo ang mga smuggler ang naparating na alok kundi mga emisaryo ng mga smuggler. Binanggit ni Rimulya na dahil sa pinalakas na crackdown laban sa smuggling, lalo na sa sigarilyo, tumaas naman ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue sa sin tax. Balita sa ibayong dagat, hinatulan ng habang buhay ng pagkakakulong sa Seoul Central District Court ang dating Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol matapos mapatunayan nagkasala sa pangunguna sa isang insureksyon nung magdeklara siya ng martial law noong December 2024. Sa desisyon ng korte, sinabi ni Presiding Judge Ji Gui-yon na nagpadala si Yoon ng mga sundalo sa National Assembly upang patahimikin ang kanyang makalaban sa politika at parilasahin ang legislatura. Na-impeach at inaresto si Yoon, 65 years old, matapos ang insidente at kinasuhan ng iba't ibang krimen kabilang ang insurrection at obstruction of justice. Nauna nang hiniling ng mga piskal ang parusang kamatayan pero sa ilalim ng batas ng South Korea, maaaring habang buhay na pagkakakulong ang kamatayan lang ang hatol sa ganitong kaso.
Hinatulan din ng 30 taong pagkakakulong ang dating Defense Minister na si Kim Yong-hyun dahil sa papel nito sa krisis. Patuloy na tinatanggi ni Yoon na maparatang at iginit na ginawa niya ang hakbang upang protektahan ang kalayaan at kaayusang konstitusyonal ng bansa. Sa ating mga lokal na balita, tatlong pares ng magsing-irog ang sabay-sabay na nag-aido sa libreng kasal. Sabay-sabay na nag-aido ang 53 pares na magsing-irog na sa pinagsanib na pinag-isang dibdib sa libreng kasal ng lokal na pamahalaan ng Alaminos kahapon, Pebrero 19, araw ng Huwebes. Paliwanag ni City Registrar Officer Lovely Milles, tinagurian nitong libreng kasal at hindi mass wedding dahil libre lahat mula sa damit, ara, singsing, pagproseso ng mga dokumento sa kasal hanggang sa handaan. Nahati sa dalawang kategorya mga kinasal, 26 sa unang grupo ng ang mga nag-apply para makasal. 27 naman sa ikalawang grupo, mga paris ito na nagsasama na ng 5 taon pataas. Ang pinakamatandang pares ay 56 years old na nagsasama at may 5 anak, 77 taon na lalaki habang 74 naman ang babae. Pinakabatang pares naman ay 18 anyos ang lalaki at 19 anyos ang babae. Ayon kay Mayor Art Brian Celeste, bukod sa marigalo na matatanggap nila mula sa LGU, may sorpresang parapol pa na kinatuwa ng mga bagong kasal. Masayang ibinalita ni Kalasyaw Mayor Patrick Karamat na matagumpay na naisagawa ang Sweethearts Club na inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw na pinangunahan ng Municipal Health Office at Region 1 Medical Center. Mula sa blood sugar testing hanggang sa health lecture, siniguro na healthy at happy ang mga puso ng mga Kalasyawenyo. Ayon pa sa alkalde, layunin ng programang ito na labanan at maiwasan ang diabetes at hypertension sa panahon ito dahil bawal ang bitter. Dapat laging fit and better. Upang maging malinis at maayos ang dating Bayambang Central School bilang parking area, nagtungo ilang eco-aids ng Special Economic Enterprise sa nasabing lugar. Kahapon, Huwebes, 19 na Pebrero, upang maglinis at isaayos ang mga nakatambak na kahoy, bakal at mga bote sa may kaliwang bahagi ng Central School. Nagkaroon din ng segregation ng mga basurang papel at mga plastic na napulot sa winalis ng mga dahon. Ito ay bilang pagtugon sa SEE o C sa panawagan na mapanatili ang kalinisan sa lumang Central School. Sa bayan pa rin ng Bayambang bilang prioridad ng lokal na pamahalaan na siguraduhin ang kayusan at kaligtasan ng sektor ng tricycle transportation na mahagi ang Task Force Disiplina to FD na opisyal na pagkakakilanlan sa mga driver kahapon, Pebrero 19 sa Municipal Agriculture Conference Room. May 2,000 na miyembro ng iba't ibang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Sa Bayambang ang binigyan ng Natura ID bilang isang instrumento para palakasin ang disiplina sa hanay ng mga truck drivers. Pinangunahan ni TFD Deputy Officer Lieutenant Amory Hunyo ang aktibidad sa ngalan ni Mayor Niño Sekiambao at TFD Chairman
at SATOM Dr. Cesar Cambao. Sa sinagawang pagpupulong, bagong pamamahagi ng mga ID, tinalakay ang mga mahalagang patakaran at alituntunin na dapat sundin ng mga miyembro ng TODA. Sa bayan ng Mangaldan, opisyal na naprobahan ng social o ng school board o local school board o LSB ng Mangaldan ang pagtatayo ng bagong 3 silid-aralan na gusali sa Mangaldan Integrated School o SPED Center at bagong comfort room para sa Science Laboratory sa Mangaldan Central School sa kanilang pagpupulong nitong Huwebes, Pebrero 19 sa Conference Room, Presidencia de Mangaldan. Si Dr. Minerva Serafica, ang LSB co-chairperson at Mangaldan District 2 Public Schools District Supervisor ay tumawag sa pagpupulong upang mag-order at mamuno sa sesyon. Sinabi ni Municipal Administrator Attorney Teodora Serdan, kapwa ng una sa pagpupulong sa ngalan ni Mayor Bonafe Paraino na nagsilbing LSB chairperson. Sa panahon ng talakayan, iniharap ni Dr. Serafica na aprobahang LSB plan para sa taong 2026 na ipinagmamalaki ang kabuang working budget na 12 million o mahigit 12,348,000. Ang malaking pondo ito ay direktang nagmumula sa mga lokal na koleksyon ng real property tax ng LGU Mangaldan sa ilalim ng kodigo ng lokal na pamahalaan. Ang nakatalagang 1% na tinasang RPT ay otomatikong mapupunta sa Special Education Fund. Ginagamit ng lokal na pamahalaan ang eksklusibong pondong ito upang tustusan ang operasyon at pagpapanatili ng mga pampublikong paaralan, pagtatayo at pagkukumpuni ng mga pasilidad na pang-edukasyon at pagpapaunlad ng palakasan. Sa ating balitang sports, ginulantang muli ni World number 47 Alexandra Alex Yala ang mga matitinding karibal matapos ipagpatuloy ang kanyang kahangahangang paraan sa pagbigo kay World number 32 Sorana Cirstea ng Romania sa 7-5, 6-4 para umusad sa quarterfinals ng 2026 Dubai Tennis Championship sa Aviation Club Tennis Center sa United Arab Emirates Huwebes ng madaling araw. Nabawian ng 20 anyos na Globe Ambassador na si Yala ang unang tumalo dito na top rank na Romania na si Cirstea sa loob lamang ng 2 set upang ipagpatuloy ang 3 sunod ang kanyang panalo sa unang pagsabak nito sa torneo. Nang umusad ng 2025 Southeast Asian Games gold medalist na si Yala sa round of 32 matapos mapilitang magretiro ang kanyang kalaban sa unang round na Amerikanang si Hailey Baptiste dahil sa injury. Sunod na pinatalsik ni Yala isa pang top 10 player at dating kampiyon sa Dubai Open na world number 8 at 6 seed sa torneo na si Jasmine Paolini ng Italy. Tinalo naman ni Cirstea ang world number 14 sec na si Linda Noskova sa 6-1, 6-4. Una nitong tinalo si Yala 66-7 at 6-4 na panalo sa ikalawang round ng 2024 Madrid Open. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pang tagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez. Siya daw. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras, kanap ng alas 5:24. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ. Alas 5:26 at welcome po sa kalabahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. At ako po yung nakakasama, Kaaron Susan Valdez siya daw. Medyo solo flight muna tayo. Wala yung ating partner, si Kaaron Liway Iparigiri. At ngayong araw po, Biyernes na. Ang bilis na araw. Thanks God it's Friday. Pero may good news agad tayo sa inyo. Para sa mga mahilig kumain ng tahong at mga shellfishes. At good news din para sa mga taga-Alaminos at sa mga dadalo sa Talaba, ihaw. Merong naglabas na po kagabi ang BFAR ng bagong advisory. Local Red Tide Advisory Series of 2026 issued kahapon. Ano ba ngayon? 20? Kahapon nga. Pebrero 19, February 19, 2026. All types of shellfish and alamang, ayan, gathered from the coastal waters of Bolinao and Anda in Pangasinan are now free from toxic red tide and safe for human consumption. Yun. Likewise, shellfish harvesting and marketing from these areas are permitted. Yeah. Pwede na. Ito yung sinasabi natin kahapon na kapag gumagawa ng susuri ang BFAR sa pang-apat na beses na negative, doon pa lang nila sasabihin na negative. Ayan. Negatibo na sa toxic red tide at positibo na, pwede nang kainin. Di ba? Pwede na rin siya mag-harvest. Swak dun sa March 6 pala yung kala ko 16 yung schedule, kung di pinapalitan. March 6 yung schedule ng Talaba, ihaw dito po sa lungsod ng Alaminos na talagang meron din silang option 1 and 2 kung sakasakaling hindi pa safe kainin yung mga shellfishes na nanggagaling dyan sa bayan ng Bolinao at Anda. Although walang kaugnaan nito sa Alaminos City at meron ngang clearance na ibinigay ang BFAR na malinis ang tubig ng Alaminos, alanganin pa rin sila. Yun, kailangan safe na safe. So, safety first, palagi, yan. At ito nga po ang lokal na pamahalaan ng Alaminos, nagsasagawa ito ng Talaba, ihaw. Taon-taon ito, oyster grilling. Isa to sa mga inaabangan o isa to sa parang highlights ng activities ng 100 Islands Festival Celebration. Ito nga ay para mas palakasin pa ang popularidad o seafood sa popularity. Talagang pinalalakas po nila pinalalakas nila ang Talaba. Isa sa mga gusto raw nila maging popular na produkto ay ang Talaba.
kaya naman pinapa-front sa festival. Isa to sa yung mga isa sa mga produkto nga na nais nila maging popular, ito nga pong itong talaba. Kaya nga ito ang isa sa mga highlights sa kanilang festival ayon kay Alaminos City Mayor Art Brian Celeste sa isang forum noon. Every nagpapaunlak si Mayor Brian na ma-interview ng itong panahon na to kasi ito yung parang pinaka highlights ng 100 Islands Festival, kaya nakakaroon at siguradong dumadating, talagang dinadaluhan ito ng mga kasama ni Congressman Celeste dito sa aktibidad na to. Natatandaan nga natin na sinasabi nga palagi nung inilunsad ng BFAR ang oyster production, merong string yun parang tali-tali yun. Tinanggal nila ang bangus production. So ipinagpalit nila ang bangus sa oyster. Kaya nga gusto nila at talaga na naging successful naman sila. Napakalalaki, ang lalaki at saka ang sasarap. Sinlaki ng palad ko. Imagine niyo yung palad ko na laki-laki at ganito kalaki talaga. Sarap talaga. Si Tony Ramos, na experience niya, 'di ba? Sir Tony, na experience mo maki talaba ihaw. May sumasabit. Na-experience niya yung ihaw-ihaw dyan sa talabata lang. Sabi niya, naku, may yata 1 kilo na kain ko. Talaga naman todo. Ayan. At dito nga po sa kapag sinasagawa ang Talaba Festival o Talaba Ihaw-Ihaw, mahigit 200 sako ng oysters ang inihahanda nila. Kaya nga, yung nakausap natin, na kaibigan natin, sabi niya nakakabili daw sila, nakakalusot na nakakabili. Kasi po yung iba karamihan doon ay talagang merong isang certain barangay na hindi talaga kinukuha, talagang pinalalaki at inihahanda nila para nga po dito sa selebrasyon ng 100 Islands Festival at itong Talaba Ihaw-Ihaw. So mahigit 200 sako ng oyster lagi inahanda nila para nga sa sasagawa nga na ihaw-ihaw dyan sa Central Business District. Sa ngayon, kasama sa although ito sana ang ihahalili kung sakaling hindi nagkaroon ng good news, yung good news nga natin, wala na red tide. So kung may red tide pa, ang plano nila talagang iihaw ay yung garlic longganisa. Pero iba pa rin yung talaba, di ba? Kasi yung longganisa pang almusal. itong talaba pang pulutan, pang papak. Ayan. Yung longganisa, parang mahirap siyang papakin, kailangan may kanin, di ba? So kailangan magkakanin festival na kagad. Or siyempre may kanin para makain mo yun, hindi mo pwedeng papakin. Unlike sa talaba, talagang mapapapak mo siya. At pagkatapos kasi noon, naka-ready na yung yung street, ang tawag doon, SMB Street Party. Pagkatapos noon, yung iba may ready na para naka-ready na yung kanilang pampulutan, diretso na sa street party. So talagang magtatagal na rin yung na yon, yung activity na yon. Ayon pa kay Mayor Brian, mahigit 80 pamilya mula sa oyster farms, mula sa kung saan merong oyster farms sa Barangay Baliadaan, Mona, Kayukay at Pangapisan ang nagpo-produce ng aabot sa 460 metric tons ng oyster. Yan, taon-taon. Pero siyempre halos depende kung kung nagdagdag sila ng yung pinalawak pa nila yung kanilang production, maaring nadadagdagan ito. Pero nakalipas na taon, mahigit 460 tons, metric tons ng oyster. Pero ngayon palagay ko mas malalaki ngayon kasi nga hindi nga sila nag-harvest lalo. Dahil nga ito nga nagkaroon ng red tide. Pagka ganyan kasi, hindi mo na hina-harvest, pero maka-harvest mo pa rin sila pag safe na. Ayan. At
itong talaba, ito nga po nagpuproduce, ay nagsusupply sa mga kalapit bayan at syudad. Yung iba dito sa titikman natin dito sa Lukaw. Pero lately, ayan, yung daw mga talaba dyan, nagagaling ng Bataan. Oh, imagine, nagbataan pa sila. Inadapt ng syudad ng Alaminos yung modified bamboo raft technology. May bamboo nga siya pero may mga tali-tali yun. Tapos sa tali, ganun eh. Sa tali, dun tubo-tubo yung mga yung mga talaba. Kaya nga pag hina-harvest sila, kung minsan bubuhatin na lang yung tali na gano'n, makikita mo dami. Ang daming gano'n, sunod-sunod lang sila. Hindi kagaya yung iba na saan ba sila kumakapit? Kung saan sila kumakapit. Ang daming naisip nun eh, pero yun nga po, bawal sa environment. Merong mga may mga sirang sasakyan. Sabing ganun, ilubog na lang para pag kapitan ng talaba. Pero hindi yun safe sa environment, kaya hindi yun pumasa sa DNR. Yun nga po, ito nga modified bamboo raft technology ang inintroduce ng Agriculture National Fisheries Research and Development Institute o DA-NFRDI para itong oyster na para mas madali ang pag-harvest at saka to improve environmental safety. Sabi nga mas madali pag-harvest kasi hilahin lang nila yung tali. Or siguro, kung meron siguro kutsilyo ba? Barang na gurgurunda. Oh, yan. Isang talaba. Hila ng talaba. Ang dami. Bilis. Tama naman. Kesa nga naman yung kukunin nila isa-isa yung mga nakadikit kung saan sila nakadikit. Ayan. So, wala. Tuloy ang ligaya sa mga attend. At ang dami na nga excited. Yung iba, talagang pinagpaplanuhan na nila itong talaba ihaw-ihaw. Ang kasunod nun, street party. Ando na, nakaredy na si SMB. yung mga itutuloy na nila yung kanilang nabitin sa pulutan. Pulutan, walang inuman. So, pero magpupulutan muna, pagkatapos ng pulutan, doon na magkakaroon ng inuman. Yay! Good morning po. Ngayon, akala ko ngayon Sabado. Basta yung Sabado na yung favorite day ko yata. Parang feeling ko Sabado palagi. Good morning muna sa ating mga kababayan na nakikinig. Yan, nawala na rito yung kanina. Taka, sandali ha. Good morning to you. Bakit ko mahanap yung natin dito? Okay. Mamaya, kumusta yung natin dyan ha? Yung nadaanan natin ng isang araw, yung paglilinis ng Parungking River. Ayan. Sino ang pogi? Pogi ako ngayon. Taka. Ngayon ba to? Oo nga. Mga pogi Good morning, Sir Tony. Nakauwi na si Madam. Ayan, good morning din at good evening dyan sa inyo. Si Glory Sanchez Maramba, hindi ka uwi para ma-experience ulit ang talaba ihaw-ihaw. Ernesto Mosada, magandang umaga. At saka si Carlo Gracia. Carlo Gracias. Hindi marunong magbasa. Sir Nap, good morning din po. At saka kay sandali, hindi natin makita rito. Sina Oscar Dolormente, si Glory Sanchez Maramba, Jan Ethan Castro, Roberto Nimer, si Romulo Espinosa, at si Carlo Gacias. Thanks for sharing. Ayan. Subscribe please sa ating sa ating page. Yan, page natin dito sa DWIZ. Okay, pinangunahan po ni Governor Ramon Gico III ang clean up and river restoration ng Parungking River sa Calasiao, Pangasinan. Bahagi ito ng river rehabilitation and flood mitigation project ng pamahalang palalawigan sa buong lalawigan. Nung sa araw, di ba kinukwento ko, nadaanan ko yung equipment ng hindi na bumaba ng sasakyan tamad lang. Pinicturean ko lang yung equipment
in action. Ayan. At nang tignan ko yung equipment in action, doon ko nakita, doon sa may tulay, nandun yung mga opisyalis. Ano lang pala yun? Opening pala ng opening ng pagsisimula ng paglilinis nga ng Parungking River. Ayun. So pinangunahan nga po ni Governor Gico, katuwang kapartner niya ang local government ng Calasiao sa pagsisimula nga ng restoration work sa Parungking River sa barangay Parungking, Ambunao. Ngayon ko lang alam na sakop yung Ambunao. Ambunao si ating kaibigan, si Inquirer, si Yoli. Parungking Ambunao, isang inisyatibo to na layo nito na mabawasan ang posibilidad ng pagbaha and to protect public health in nearby communities. Ayan. Yung clean up, bahagi ito ng 10-year river rehabilitation and flood mitigation project na layo nga nito na ma-improve yung daloy ng tubig at mabawasan yung flood risk. Ang Parungking River nga nandyan lang sa malapit sa residential areas, yung barangay Ambunao at saka San Miguel, making it a key site daw para sa restoration efforts. Hindi natin alam kung paano gagawin nila kasi parang nag-invade na yung mga in-invade na ng tao yung ilog. Yun, parang sumikip yung river. Makikita mo, masikip na. Ang lalaki na ng bahay na itinayo na nakatayo doon, tapos hanging sa likod, sa silong, ilog. Ayan. Ay kay Governor Gico, personal po na in-inspect at sinupervisean ni Governor Gico yung operation ng heavy equipment na nagsimula i-desilt at saka maglinis yung river channel at ang kapal. Kita nga natin yung mga water lilies. Kaya nila dadalhin yun. Water lily, naalala ko noon, ginagamit yan na pwede rin yung gamiting bag. Yan, merong time noon na yung mga water lily, para hindi nga siya destructive. Kasi destructive na haharangan yung daloy ng tubig. Kapag ka nakitang may water lily, maraming water lily, ibig sabihin daw talaga nun, marami ang tubig. So yun, yung mga water lily na to, sa Santa Barbara yata yun, talagang kinonvert. Itong mga water lily, pwede silang gamiting panggawa ng bag, material, o raw material para panggawa ng bag. Ayan. At yun nga po, ang LGU Calasiao naman, mga officials naman ng LGU Calasiao, pinangunahan ito ni Mayor Patrick Carama at saka ni Vice Mayor Kevin Roy Macalanay kasama ang MDRRMO at saka MENRO personnel. Ando rin sila to coordinate the activity. Napakaganda po ng proyekto nito, kaya we have decided na gawin na natin itong river restoration. Linisin muna. So, nililinis muna yung ilog. Kapag nagawa na ito at naging successful, i-replicate naman ito sa ibang LGU. Ayon kay Governor Gico, emphasizing that early river clearing helps lessen flood levels in surrounding areas. Yun, to sa may yung area na yan yung laging na babaha, kaya pala umaapaw ang tubig. Minsan dito na dumadaan sa ng barangay yan, Di Venecia, di ba? Ang taas ng tubig yan. Imagine ko lang, diyan na dumadaan yung tubig kasi nga barado dito sa barado na yung Parungking River. Ayan, feel ko lang, although hindi naman ako engineer. Ayan, hindi naman ako engineer, hindi ko kabisado, pero gano'n lang, imagine ko lang, pwedeng gano'n. Ayon kay Mayor Karamat, pinapakita po nitong itong proyekto nito, nakikinitan niya na yung solusyon sa pagbaha, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Pagkatabi kasi ang Dagupan City at saka Urdaneta City at saka Calasiao, partner din sila sa baha. So kapag pagkabarado dito sa Dagupan City, naturalmente hindi makakadaan ng tubig. Kaya baha din dyan sa Calasiao. Kaya ang plano nga po ni Governor,
Pati dito sa Dagupan, lilinisin. Lahat actually lilinisin. Hindi naman pwedeng sabi niyang malinis, malalim ang tubig ng malalim ang ilog ng Kalasyaw, tapos yung katabi niya, kapitbahay niya, Santa Barbara, at saka Dagupan City, marumi, at saka barado. So useless. Kaya ang plano niya province-wide. Province-wide para po malinis yung malinis yung tuloy-tuloy yung daloy ng tubig, hindi iisang area lang. Kaya sabi, kapag ka naging successful, i-replicate nila sa ibang mga LGUs na may mga ilog na barado rin. Kasi kapag ka merong tuloy-tuloy, malinis, maayos yung daloy ng tubig, kahit paano may dadaanan yung tubig. Good morning, Nelda Peralta. Ayan, nanonood din sila. Pinakita pa niya yung screenshot pa niya yung natin, yung ating live broadcast. At eto nga, nagpapasalamat siya, wala pa nagpapasalamat si Mayor Karamat kasi nga wala pa po ang panahon ng ulan at mga baha. Iniisip na po ng ating butihing governor na mahihirapan po tayong mga Pangasinense kung di po natin gagalawin ang ating mga ilog. Naalala natin sa isang interview noon kay Mayor Patrick na talagang nag-usap muna sila ni governor kung anong gagawin. So nakita na, although meron nang nasimulan na pag-dredge ang provincial government, itong dinedredge na nila yung mabunganga ng mga ilog, at yun nga, kailangan tuloy-tuloy yan. Hindi lang natin alam kung ilan yung equipment nun na gumagalaw ngayon sa lalawigan ng Pangasinan. Pero itong paglilinis, rehabilitation, inuna dito sa Kalasyaw, kung saan ito talaga ang nangangailangan. Although kailangan din yan, siyempre, sana pumayag yung mayor natin dito sa Dagupan, si Mayor Belen, sana pumayag siya na diretso ang gawing paglilinis, para kasi ang hirap ka mamaya, malalim nga doon, tapos unbulwak dyan si Katayo, kasi nga barado yung atin dyan. Nakita natin yung doon sa portion, kasi magkakadugtong po yung na yun yung Parungking River na yan, hindi yan pwedeng hanggang Kalasyaw lang, tapos end siya dyan sa Kalasyaw. Siyempre po, alam na po natin, diretso siya dito sa Dagupan City. Tubong, yun nakikita nga natin na pero hindi ko na alam kung saan ang kadugtong nun. Tsaka siguro yun doon sa may Tambak. Pero sa Tambak kasi malalim yun yung ilog doon, malalim. Wala pang doon. Wala pa ako nakikitang nagtatayo ng peace pen. Hopefully wala pa. Kasi hindi ko yata nadadaanan, hindi ko na-check. Kasi mataas, pag dumadaan ako mataas, hindi natin ma-check. Pero yun nga, dapat talaga tuloy-tuloy at lahat, hindi lang sa Kalasyaw, kundi pati mga kalapit ilog. Ang River Rehabilitation and Flood Mitigation Project na to, inulunsad dito noong August 22, 2025 sa pamamagitan ng collaboration ng mga national agencies, congressional districts, at saka local government units, with facilitation supported by private partners at no cost. Walang babayaran ng gobyerno, at ito ay under DNR Administrative Order number 2020-07. So, following the Parungking River Initiative, the provincial government plans to expand restoration work sa iba pang waterways across Pangasinan. Kasama na dito ang Agno, na isa rin laging biktima rin ng baha. Sinukalan, saan ba yung Sinukalan? Santa Barbara, yun, bahala na. Kaya nga, at Pantal Rivers, yun, dito na yun sa Dagupan City, as well as the Salimahong Channel, yun naman po yun sa bayan ng Lingayen. So yun po yung plano, hindi po yung plano, ongoing na activity po ng provincial government. At inaasahan natin, sana itong taon na to wala nang gaanong baha. Yung baha na lang na mararanasan natin, yung high tide na hindi talaga mapigilan ang pagtaas ng tubig. Naalala tuloy natin ang EDNAS, nakakalungkot,
ililipat niya na yung kanyang paaralan sa San Carlos City. Kaya itong taon na to, doon sa kanilang statement na inilabas, mag-ooperate pa sila pero limited na, hindi na unli. Nawala na po yung unli dito sa Dagupan. Limited yung gagawin po nilang operation diyan sa Edna's School. Kasi nga po nasa ilalim po sila ng transition period na. Transition period meaning dahan-dahan, paano nilang dahan-dahan iyaan yung dahan-dahan at magkakaroon ng online classes kasi nga inaasahan nila yung pagtaas ng tubig kapag high tide at pagpasok ng tubig sa kanila kapag baha. Kasi nga itinaas na, sabi nila nga sa pagtaas, itinaas na yung kalsada dyan sa Perez. Naturalmente, saan pupunta ang tubig? Hindi na nga magbabaha sa kalsada. Saan ang baha? Yan. Kung ano po yung guest niyo, yun na siguro yon. Kaya walang magawa ang Edna's School kung hindi yon iplano kung ano yung dapat nilang gawin sa school. Kung hindi, mamamatay din yung kanila school kasi wala nang papasok dahil palaging baha. Kaya nga po, dahil nga sa pagbaha ng Dagupan City, ilang mga establishmento na po ang nawala dito, ang lumipat. Ayan, at isa na to, ito ang parang big blow ito sa Dagupan City, itong napipintong paglipat ng Edna's School. Although malinaw, sabi niya, hindi magsasara ang Edna's School. Ang Edna's School hindi magsasara. Pero yung school niya dito sa Dagupan City, isasara. Ayan, after 1 year. Aalis na po. Wala nang Edna's School dito sa Dagupan. Mababawas yun sa napakalaking institusyon, educational institution, ang mawala dito sa Dagupan City. May 8 minuto pa tayo bago sumapit ang 6:00 ng umaga. Naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ. Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ. Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. DWIZ. Good morning, sis Grace. Kumusta na si Nanay Dading? Ayan. Good morning din kay Ate Aurea. Talagang kinakatiya-kilala muna. Good morning din kay Ate Aurea. Pinapabati niya yung kanyang yung kanyang apo, si Eden at saka si Erica. Ay, kambal sila. Meron din silang kambal. At saka yung kanyang apo, meron siyang kambal na apo. Pareho tayo, Ate Aurea. At saka yung kanyang kambal na apo na si Shireel. Happy birthday sa kanila. Dami naman nilang mga birthday, 3 agad. Ilan na ba apo nyo, Ate Aurea? At saka kay Flora Mendoza, good morning. Pinapabati rin niya na happy birthday ngayon. Si Rolly Mendoza ng Baguio City. Siguro asawa niya to. Yan, Sir Nap, good morning ulit and thank you. Kuya Benji Tan, syempre naman, di ka maiiwan. At saka si JR, at saka si Jerome. Malapit ko na kayo makabisado. Mama Ta, good morning. Si Yaya, at saka si DZ Vian, Vinicio Armas. Magandang umaga. At kahapon, naku 53 pares ng Magsing Irog nga, sabay-sabay na I do. Pero ang nagustuhan ko dun sa dun sa presentation ng kanilang libreng kasal. Libreng kasal daw kasi 'di ba mass wedding. Lagi yung naririnig natin na title mass wedding. Sa kanila libreng kasal kasi nga libre mula sa damit, ara, singsing, pagpoproseso ng dokumento ng kasal, pati handaan libre. Tapos may ang dami nilang mga freebies, may mug sa kanilang mga asawa, meron din sila, meron pati pala cake kasama libre. Ayan. Merong malaking cake para dun sa ceremony at merong cake ang bawat isa. Yon. At meron pang regalo, electric fan ang bumanta kabalaga kahon eh. At saka, iba pero pa yung binibigay ng mga counselors na nagiging ninong-ninang din nila. At nandun din kahapon ang head ng PSA na na nag-witness at isa rin sa mga abogado, sa mga ninong. Ba't naging abogado? Mga ninong ng mga ikinasal. Ayan. At ang maganda doon, ang ganda na arrangement nila, yung sabi ko nga, yung mas maganda pa yung yung para sa mga ganito mass wedding kaysa doon sa pupunta sila kay mayor, kasi pag kay mayor maghintay sila sa labas, tapos papasok sila sa loob, ikakasal na, ganon nakatayo. Ito talagang special ka kapag kakasama ka dito sa mga event na ganito, so dapat hintay na nila para di na sila gagastos itong ganitong mga activity na libre na lahat at special ka talaga. So tig-isang table, bawat pares tig-isang table, unlike dati isang nakaupo lang sila sa parang classroom style, pero ngayon meron silang table, ando doon sa table nila yung kanilang cake, yung ang tawag dito, mga previous na mga regalo, singsing, aras, ando na lahat. Tapawa na bag. Doon. Ang ganda ng kanila, ang ganda ng, sabi ko nga, siguro sa yearly na pagsasagawa nga nila ng ganitong mga activities, na perfect na nila. Ang ganda ng arrangement. Kapag ikaw yung kinasal, proud na proud ka. At yun nga, wala kang gagasusin. Katawan mo lang at sabi mo lang, ay do, kasal na. At yung pinakamatanda nila, 77 years old at 74 years old, nakakatuwa si Lolo. Talagang ang sweet na sweet talaga yung nung sinabing halikan, sige, halikan talaga. Pero makikita mo yung mga makikita mo yung mga matagal na nagsasama, yung compliance, yung paghalik, compliance na lang, nakadikit na lang yung yung isa nga, yung ilong na nila yung naghahalikan. Wala na, parang ganun eh. Pero at least, nagpakasal pa rin sila. Ibig sabihin talagang
magsasama sila o may plano sila magsama habang buhay till death do us part. Parang ganon. Yun. So, congratulations, 53 pares ito. Yung 27, nagsasama na sila 5 years and above. At yung nga, sinabi nga natin 77 years old tsaka 74. 77 yung lalaki, 74 yung babae. Meron sila 5 anak. 56 years na silang nagsasama. Ayun. At sabi, kasi nga, libre nga yung damit. Sabi ni nanay, gusto ko ako ang pinakamaganda. Gusto ko akong pinakamaganda sa kasal. Kaya, talagang special din yung binigay na damit sa kanya. Talagang, bongga rin yung damit na binigay sa kanya. Sexy, bunog. Sexy talaga yung damit. Jessie Sulueta, good morning. Bentong, good morning. Bentong Bugarin, di ba? Ayan. Good morning. At saka siyempre naalala ko na, kasi baka sabihin niya, ba't di mo na ako binabati? Si Engineer Nelson Rosario at saka si Veluz. Ayan. Wala na tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Estrella Carmelo, magandang umaga rin. At saka si Rolly Soriano. Yan. Ang tabayanan po ninyo, susunod, tingnan kasi dumating na eh. Wala pa yata, no? Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, saka na po ni Carol Liway, na bukas siguro makakasama na natin siya. Nakasama po natin sa technical side si Edwin Inong. At ako po si Susan Valdez. Siya daw. Magandang hapon po, ay magandang umaga po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo muli bukas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.